Guys, look at the view. Some more guidance verhouden. And this is the queen size bed. Hi guys! Hi guys! Welcome to our camper. Let's give a tour. Noong unang panahon, si Uncle mahiyain magharap sa camera. Ngayon, wala na siyang hiya. Kasi under desaya ko naman siya. Magpunta kami ngayon doon kay Lola. Nagdala man kami ng shampoo at towel. Kaya maligo nga ako doon pagkatapos. Pati yung mga anak ko pagsundo mamaya sa hapon, doon na kami maligo. Kasi maganda ang tubig doon sa buhok, tita. Kasi rainwater ba. So for today's video, i-open natin yung camper ni Lola. Kasi nagkalawang na yan dyan, ti. Parang natuktok na dyan ka. Wala man naman nagagamit. Nandyan lang sa tabi-tabi. Way back mga 5 years ago na din, binigay ito ni Lola sa amin kasi hindi na nga gagamitin. Kasi nag-retire na siya sa mga ganyan-ganyan, no? So din bit-bit namin to pa uwi ng Melbourne nung unang panahon. Pagdating ko doon, kay buntis man ako kay Astrid. Pagkatapos ko pa nga na kay Astrid, nag-COVID na naman. Sino pa ba magkamping-kamping? Hanggang napagdesisyonan namin na umalis na ng Melbourne, nagpunta na kami dito. So itong camper, wala nang gamit talaga. Hindi talaga namin nagamit. Yan, nabuksan namin gimbalay-balayan namin konti. So nung papalik na kami dito, pasa namin doon sa kapatid niya na isa. Nagamit naman daw nila ng mga isang beses lang. Kaso nga lang, since malalaki na yung mga bata, tita, 4 lang naman sila. Pero ang mga height nila, mga 6'4". So itong maliit lang na camper, hindi enough sa kanila, tita. So ngayon, magbili sila ng bago na mas bigger na kasi di ba mas older na yung mga bata ba? So since kami, yung mga anak ko maliliit pa, magkasya pa kami dito. Kaya pa ito. So kumpara mo naman sa ibang mga recreational vehicle, itong sa amin, tita, very basic lang ito, no? Marami pang gagawin dito. Kumpara mo naman sa ibang malalaki dyan na pag iguyod mo, ready to pasok na yan. Kumbaga, dyan na wala ka nang i-adjust ka, wala ka nang open dyan. Yun yung mas maganda. Pero ito kasi, tita, ang memories dito, kay Lolo man ito, tsaka kay Lola, kaya para sa mga anak ko, very special ito kasi memories ni Lolo nga dito. Di ba hindi ba nila nakita si Lolo nila? So, kumbaga, naikot ni Lolo ang buong Australia because of this one. Kaya, yung journey nila, patuloy ng mga apo ba? Diba? Since day off ni Uncle kahapon, yung Tuesday, ito yung bali date namin. Dalawa, ibanding-banding namin. Ikot-ikot dito para mai-prepare nga namin para pagdating ng mga anak namin galing ng school mamaya. Yung excitement ba nila? Alam na nila, makita nila, tina-open na. So mga ilang minutes din na-open din namin ni Uncle. At saka minsan naiipit din yung mga kamay namin. Hindi tayo sanay sa mga ganito, tita mo. Kumbaga kahit na-open na namin, yung mga 5 years ago man yun, di nakalimutan na yung iba mga wala na kasi mga manual dyan. Basta pagbukas ng ganyan, okay na mismo, andyan na. Very common na ito dito sa Australia, tita, no? Kasi mahilig sila dito mag-camping-camping, mag-ikot-ikot. Tapos yung iba, especially those retired people na, like nung sa mother-in-laws and my father-in-law before, nung nag-retired sila sa trabaho, ay ang kanilang ginagawa ay maikot-ikot lang sila kung kahit na saan sila magpunta, Inikot nila buong Australia. Yan, may mapa yan sila kung saan sila nagpunta. Tapos, at least nag-enjoy sila together ba until nagsakit yung aking biyanan na lalaki. So, since then, nag-stop na sila. Kasi si Lola, hindi naman talaga hindi talaga kaya ito na siya lang mag-isa ba kasi daming ang gagawin, di ba? So since then, gin-offer naman ito sa mga kapatid na babae. Wala man may gusto, tita, kasi mas malaki pa man yung sa kapatid ng asawa ko, mas maganda pa yung kanila. So dito, parang wala nila pansin na ba? So ngayon, ako ang magpansin nito Alangan. Para sa mga anak ko, tita, at least, di ba, ma-enjoy mo sila kahit nandito lang kami around town, ay hindi na namin kailangan magpalayo-layo pa talaga kasi mabigat na nga din ito. Tsaka medyo luma na baka masirahan ba kami balahaw. Sana manalo kami ng luto sa Webes. Kaya laki-laki ng luto jackpot dito. Magbili tayo ng malaki. O yung guyodin mo na lang na pagkapasok mo, wala ka na ngayon sa yusin. Kasi itong isa, tita, na ito ngayong nakita ninyo, ay marami ka pang ikabit-kabit. Tapos kailangan pa talaga before namin ito magamit, kailangan namin ipa-service muna para ma-check yung mga linya ng mga gas o mga battery dyan. Hanggang dumating na itong mga girls, nakapaligo na kami muna, Kasi sabi ko, magligo muna tayo bago tayo mag-tour. Di basa pa yung mga buhok namin. Naligo na kami sa bahay ni Lola Kasi ba sabi ko, mga long hair kami dito, tita. Ang water namin dito sa bahay, pangit. Parang kaspahin ka ba? Doon kay Lola, kay maganda ang buhok namin. Doon kay rainwater nga, maga-shiny ang hair mo ba? Tapos ngayon, mag-tour na tayo. Si Manding ang una. So, ladies and gentlemen, welcome sa aming mansiones.
Pagpasok mo dito, nandito yung napakita ni ate, ito yung aming kusina. So may sink tayo dito, may stove, so lahat ng mga drawers dyan, paglagyan ng mga luwag, baso, kaldero, dito na sa tabi may kaldero, tapos may saksakan dyan sa tabi. Dito matulog ngayon si daddy kasi malaki siya. Tapos dito naman ang bed nila ni Ashid. Etong dito na lamesa, tita, dito yung dining namin, pero you can convert it into a bed. So, dito na naman tayo na side, tita, is yung toilet, tsaka yung shower. So, pag gamitin mo yung shower, ihang mo lang yung cortina dyan sa taas, tapos pwede ka na maligo, pwede ka na mag-CR. Tapos, meron din siyang built-in na maliit na fridge, no? Lagyan mo ng mga gatas. Tapos, kung magdala ka ng mga frozen stuff talaga, meron din po kaming freezer dito. Okay? Bongga. Tapos, dito, may built-in na siya na FM station. So, kung nakapark kayo, mag-listen lang kayo sa radio, ganyan, may music ka na. Tapos, sunod na naman na mag-tour si Inday. Should magpalugi ba naman yan? So, ito lang lahat, tita. Kahit medyo maliit, since maliliit pa man din yung aming mga kids, so magkasya pa kami dito. Magpunta ka naman talaga ng camping, may open pa naman din yung canopy sa gilid ng camper namin, tita. Pwede ka din maglagay ng mga lutuan doon, tsaka yung mga butane dyan or something, mga lamesa mo, chair. So, at least dito sa loob, tulugan lang talaga. So, yung dining table namin, tita, we will now make it into bed. Ganyan. Sa ilalim ng bed, pwede mo din lagyan ng mga kung anik-anik dyan para mas ma-maximize natin yung space ba, ganyan. Tapos may gitara pa nandito na bilin si Lolo. Natural, gitarahin din ng mga apo yan. So, pwede din kayo mag-disco dito. Magdala tayo ng disco ball. Para kung saan ka mag-camping, pwede mag-disco sa loob ng mga bata, no? So, at least kahit pa paano, tita, kung magpunta na kami ng camping, hindi na magsakit yung aming mga likod. Kaya di ba nung una, nag-camping kami, nagdala lang kami ng tent, so medyo masaya din yun. Pero kung meron naman nito, kasi si Uncle malaki ba, ang likod, kasi alam niyo naman agad sa tanda-tanda na tayo, yung mga likod natin, dapat komportable na yung higian natin ng kahit pa paano. Yung tent namin ng una, hindi kami masyado magkasya doon, pero kinakasya, alam niyo naman, basta kung gusto may paraan lagi. So, since meron na ito ngayon, gamitin natin ito muna. Kaya, hindi naman ito gamitan ni Lola, no? So, hanggang matapos na yung tour natin, magano pa ba tayo? Kay gabi na nagsalom ng ang araw, ginatiro na nila yung bulan.